tilapia. Yan po ang ating menu for today. Ang mga sangkap, yan po, inilista ko para sa inyong kapakinabangan. Masahing maigi at para maging masarap ang ating sweet and sour. Simple lang po ang ingredients nito: carrot, sibuyas, bawang at luya. Siyempre, prepare natin. Iwain at ayusin ang mga isda. Tapos, i-prito na natin. Same thing ating pagpiprito. Ginawa na naman natin ito sa likod bahay ko. Kasi umaamoy sa loob ng bahay. Kaya sa labas ng bahay ako nagpiprito. Wala namang pagkakaiba ang pagpiprito. Ngayon, matapos sa pagpiprito, ready na tayo sa paggisa ng ating magiging sweet and sour sauce. Sa aking paggigisa, inuuna po ang luya. Magandang mag-release ng aroma ang luya kapag ito ay properly cooked. At ang bawang ay madaling masunog. Kaya inuuna po ang luya. At kapag luto na ang luya, isusunod naman natin yung bawang. Hintayin po nating maluto ang luya. At kapag naluto na yung luya, maaari na po nating ilagay ang ating bawang. Madali lang po maluto yung bawang. Halo-halo lang, susunod na natin yung sibuyas. Sibuyas, basic lang na paggigisa ang ating ginagawa dito sa ating sweet and sour sauce. Konting halo-halo pa para maghiwa-hiwalay yung sibuyas. Alam naman natin kung luto na ang sibuyas, kasi medyo magiging clear o transparent ang kulay niyan kapag luto na siya. Konting halo-halo pa dyan at ready na tayo sa susunod na step. Yan na yung paghahalo ng ating gulay, which is carrots in this case. Lang tayo sa ingredients, kaya carrots na lang muna. Wala tayong bell pepper. Okay na rin yung carrots. That's the job. Ayan. So, halo-haloin lang at hintayin natin maluto ang ating carrots. At lagyan na rin natin ng sabaw. Mga 2 cups of water, okay na yan. Ilagay na natin yung 2 cups of water. Isa. Dalawa. Ayan po. 2 cups of water. Yan lang ang kailangan natin. Matapos ito, hintayin lang natin kumulo yung ating sabaw. At pagkakulo ng ating sabaw, ready na tayo sa paglalagay ng ating asukal. Ayan. 3 tablespoon po yan yung asukal natin. Haluin para lumasa na sa ating sabaw. Ngayon, paano nagiging mapula ang sabaw? Yung iba ginagamit annatto seed o yung ating aswete. Wala po tayong atsuete rito. Mahirap hanapin. Kaya kung napansin nyo kanina, meron akong tomato paste doon sa ating ingredients. Yan po ang ginagamit kong pangkulay. Konti lang, para pangkulay lang, hindi sa lasa. Yan, haluin natin. Makikita natin. Yan ating sauce. See? Mapula na siya.
matamis na natto seed o yung atsuete, tomato paste ang ating ilagay. Huwag niyong sosobrahan at asim na gusto yan. Basta magkulay lang, ayos na. Ngayon, ang susunod natin yung patis, siyempre fish sauce, para mag-finalize na ang lasa nito. Fish sauce, bibigay din ng fish flavor sa ating sweet and sour sauce. Ngayon, paano naman lumalapot? Madali lang yan. Yung iba nilalagyan ng harina, o meron tayong nabibili na pampalapot talaga. Kung wala naman, cornstarch. Mga 1 tablespoon lang. Tunawin sa malamig na tubig. At yun po ang ating palapot ng ating sweet and sour sauce. Ayan. Kita nyo, palapot na. Yan lang kasimple ang pagluluto. Kung ano lang available sa kusina. Huwag na tayong mamroblema pa kung ano pang iisipin natin. Basta kung ano lang ang meron dyan, yun lang gamitin natin. Ayan, tapos na tayo sa ating sweet and sour sauce. Medyo finalize na lang natin. Tikman natin kung kulang pa ng patis para sa alat. Dagdagan natin ng patis. Kung kulang pa ng tamis, dagdagan natin ng asukal. Pero importante, tikman natin ang ating niluluto para masigurado natin na ayos ang ating niluluto. Kaya, nagdagan ko pa ng patis para ayos na. After this, konting kulo na lang, mga 1 minuto na lang, ready na tayo for assemble sa ating sweet and sour sauce. Yan na, ready. Ibubuhos natin yan sa ibabaw ng ating piniritong tilapia. Hintay-hintayin na lang natin hanggang mababad to sa sabaw. At ayos na. Kumuha na tayo ng kanin. At ready na sa ating pananghalian. Yan po ang ating sweet and sour tilapia made simple. Ayos! Maraming salamat sa panonood. Mag-subscribe kayo ha!